nilang hugutin yun sa dulo. Baka Terizla muna yung unahin nila dito. Crowd control, And no? what if sila naman yung kumuha ng Martis agad? Parang hindi na malimit etong Hero ni Shinsuke. Pwede na. And ano isa? Martis. Martis. Uy, dalawang sweep. Dalawang sweep na naman. Isang final sweep. Isang, yung ano na naman, slip and slide combination. Oo nga. What if eventually mag-Benedetta na dito ang Blacklist? Pero think ko maganda na i-secure na nila yung Irithel for Blacklist International in this slot. Most particularly. Kasi maganda siya versus Faramis. And pwede nilang i-combo yung Angela later on. Since ang ECP pa ng EPBREN na iba. But that's a different hero, Bruno. Okay. Same idea, I'd say. Tsaka maganda tong Bruno kapag ka dun sa habang naka-Netherrealm. If ever na magdikit-dikit, di ba may konting stun after ng Spectre Yes. State? Oo, Pwede mag-bounce exactly. ang mga worldy. Yeah. Tsaka ano, yung at least, hindi kagaya nung Claude kanina, makikita natin na early to mid, may damage output na yung Bruno. Oo nga pala. Makakapoy na agad yung mga bola. Kahit anong mangyari talaga si Bruno, pagdating sa early game, masakit pa rin talaga kahit sinasabing na nerf. Sa Correct. drop index natin, halos pantay, pero vision and info pa lang lamang ng EPBREN. Yep. And of course, yung alam natin na pwede pang check yung mga Arlot, yung mga Martis just to take over the map. And ang aga ng Arlot pick, but at the same time, gusto nilang ilimit dito yung choices para kay Mr. Edward. I think yung Angela, worth it pa rin yata Iban para sa EPBREN. Oo nga, protektado si Bruno dyan. Or the Rafaela. Rafa Bruno ay isang very old na combo na napakalakas pa rin sa ngayon. Isa pang hero na pangsagot dun sa Faramis is Lapu-Lapu. And actually, sobrang surprise ako na hindi pa naglalapu-lapu ang mga teams natin. Siguro last pick para sa Blacklist, which gives us the option of, Rafael siguro para kay Ready J. Ibahin lang ni Agent Zero, no? Here. Maiba lang, no? Laging Oo. Terizla daw eh. Ngayon, parang kailangan niya ibalik ang aksyon. Yep. But then again, yung composition kasi nila parang road to same pa rin yung system eh, no? Yep. Oo, parang yun pa rin yung gusto ng tempo. Oo. Not unless yung biglang liko. So may kita natin yun na ilalabas ang bagong baraha. May pinolderan na din ni Dex eh, oh. Oo. Siya na ngayon yung may polder. Surprise bit ka din. Ayun na nga. Ay, nako, Ayan na okay. nga, Benedetta na ang inilabas dito. Para Alright. sa The Blacklist International. Yes, I like it a lot. Sinabi natin kanina siya dun sa start draft, pero like I said, dulo pa nila kukunin. Ito yung pwedeng sumabay sa Arlot. And this makes a lot of sense for Blacklist. Lalo tuloy, nagiging strong yung case for Angela last pick for Blacklist. Which means EPBREN, kailangan handa sila dun sa specific pick na yun. Which typically ang inahanap doon mga Edith para meron kang pang tunaw. Kaso sila mismo yung nag-ban. So, what will be your Ogwen hero in that case? Maybe Tormino? Tormino Minotaur, ka ba dito? yes. Agree ako doon. Kala ko bagong hero, Minotaur pala. Minotaur, Oo. Tormino. Oo. Digi kaya? Cloud. Naban eh, binan nila eh. Ayaw nga Sila pala tayo- sila din yung nagban ng Oo. Digi. Irithel or Claude could be good for APBREN. Feeling ko nga Minotaur, no? Or something na Ricoy, panggulat. let's go. Oh, Ay, Ruby! Ruby! sabi natin kanina yung Sabi Ruby na. bagay doon sa lineup ng Blacklist International, pero makikita natin yan sa kamay ng EPBREN. Kay Master Ogwen. Maganda pa rin yung Angela o kaya Rafaela. Pero most specifically dito ako sa Rafaela kasi mache-check niya yung mga bush. Di ba usually si Ruby gusto niya magtago dun sa mga bush. Nagche-check Oo, din siya. Pero oo. bush play yung gusto gawin. Conceal play. Rafaela ay sa hero na pwedeng humarap doon na parang pigilan sila. Pero iba yung narinig ko. PNK! Okay! Biglang liko ngayon na direksyon ng draft ng Blacklist International. This is Renny J set up Mhm. on the Akai. Pinag-uusapan kanina ni na H2O na Renny J Cho na lang. Pero hindi. Okay, Renny J set up tank. Yup. Plus Liko. Ito yung sinasabi ni Chantel. Okay, Liko on the Popol and Kupa. No, Rafaela. Binago ngayon ng Blacklist yung system. Kailangan mo talagang maglabas ng panggulat. Nakita natin ang Popol Kupa ng mga unang araw dito sa playoffs at gagamitin nila ngayon para dito sa ating laban. Anong pinaka-crucial factor or ang pinaka-mapapansin natin with the draft? Team fight for sure para sa Blacklist. Napakaganda. Para naman dito sa APBREN, it's their sustain. So, longer fights ang hinahabol dito ng APBREN. Blacklist International gusto nilang mangsagasa. Ang taas din ng damage output nila. Nakita niyo yung macro DPS coming out from Blacklist International. If they just stick together, kung maganda yung early, at least hindi sila mauhusan sa early game, normal yung first few minutes natin, they're gonna be A-okay sa mid game.
Again, this is game number 5. Kung ikaw ay part ng Hive, ito na ang Okay. chance para maging kampiyon. Kung ikaw naman ang agent, lahat ng suporta, kailangan mo nang ibigay para sa blacklist. Sensui Instincts with the Popol and Koopa. Ito ba ang key? Renny J na din ang setup hero. Binabantayan si Alam. Kyle. Okay, alam ni Kyle. Kita niya si Renny J. Kaya parang ano muna, more on a face check lang. Binate niya if ever na doon na dadaan dito si Rene J. So probably ay magiging tahimik na naman na early to mid-game para sa dalawa. Depende na kung may mga bigla ang setup play. As I remember, nung Season 6, Blacklist organization din ang nagbigay nitong spotlight sa Popol and Koopa. Tama. Utilizing the push ability with the objectives. Now changing things up. Pwede mong i-combo yung heavy spin doon sa knock-up mo this time. And ito yung sinasabing abangan ng mga heroes na bago sa paningin natin. Ito nakita natin yung emblem, something unusual, Wolf. I guess parang wala naman. Ruby with the Brave Smite, this is pretty standard. Pero naka-pull yourself together siya. Usually yung pull yourself together or yung pangtanggal ng cooldown, ginagamit siya sa mga, yung malaki talaga yung cooldown kasi percent base siya eh. So para mas malaking impact. So ito lang yung siguro kakaiba. Pero But Kyle decimate first blood. Sinabi natin ngayon ni Haji, Kyle buhay pa rin. And doon si Pew. Kyle will just run away. Mortal coiling out. Kyle TZ. Napakaagang first blood na naman. So magandang pagpasok doon para sa AP Bren. Pero makikita natin for Blacklist International, lalo-lalo si Sensui, nakapwesto at mauuna dito sa may Turtle Pit. Okay. Sino nga makakuha? Makukuha yan ni Sensui Instincts dahil wala din of course. Ang retry holder ng AP Bren. So kahit nakakuha ng kill kay Rene J, yung AP Bren dun sa may gitna, napaload din naman dun si Caltizi. And that means na AP Bren will have to forfeit yung Lord. Yun naman yung maganda dun sa ginawa ng Blacklist. Surely nawalan sila ng isang roamer pero hindi ganun kahalaga yung ganun death kay Rene J. Mas masaya pa nga sila dahil nakuha nila yung turtle because of that. So talagang kinalculate dito ng Blacklist kung ano nga ba talagang magiging mas maganda para sa kanilang makapantay. Ito exciting yung mga laban sa top lane. Oh, ay, grabe. Oh! Wow, wow, wow! Agent Zero dodging Ganda. the sweep coming out from Flap 3. Pero dito, magkakakitaan na naman yata. Pero more on bantay lang muna. O nga pala, kailangan muna na antayin na tumaba dito si Sensui. Okay, susubok sila ngayon, Sensui. Binato ngayon. Ayun, yung heavy spin na meron na setup si Rene J. Nandun si Haji. Setup town is real. Blacklist International taking 2 down. Ito na naman yung synchronization skills na sinasabi natin. At naramdaman na yata ni Super Marco na delikado siya sa may bottom lane kaya makakuha ng outer energy shield. At pwede pa diretso ng Torre. Basag nga talaga to. Libreng Ang gold. lakas. Kaya na Oheb dito. Meron ng dalawang Legion Sword itong si Sensui. Masakit-sakit na yung damage at nakita nyo naman kung gaano kabilis sila napatumba doon si Kyle. Kyle opting to go for the build nung ginawa niya kanina which is Fury Hammer sa muna. Kaya medyo malambot. At all due fairness, ang ganda nung kill nila doon kay Caltizi. Kasi ngayon talagang nag-snowball itong si Sensui. O ano to, damage type, no? Damage type na jungler. Oo nga, parang ano sila dito, parang double marksman. Double MMO. Oo, double MM. Ang kinagandaan pa dito sa Popol and Koopa, meron kasi crowd control din to. Yep. Tsaka merong front, medyo mahirap dito para sa ng AP Bren. Oo. Napasukin anytime. Kaya naman lumobo, 4 minutes pa lang tayo, 2.1k Yep. gold lead na agad. Medyo makate ang Chicho Dog na yan kapag na-free hit ka. Oo. Masakit. Makikita natin. At yung kagandahan dito kasi meron sila mga traps so yung vision ng Blacklist mataas. Oo nga pala, pang vision nga din pala yung mga trap. Yeah. Kaya bawal ka mabitag sa trap. Habang sisimulan na naman dito ang Turtle Team Fight. Subok na naman kasi si Renny J. Ang ganda ng combo with the Benedetta with the heavy spin na din. At ngayon si Sensui pa rin ang makakakuha ng Retribution win. Recalls coming out from Blacklist. At habang nagre-recall si Rene J, ito na narinig niya kanyang mga kakampi before. Sisigaw lang niya, baka Rene J to. Napakagandang pag-zone kanina against Kyle TZ. Wow. At even si Oheb nabibigyan na ng space. Ang tindi nun yung combo nung Edward Renny J connection, yung final blow hanggang dun sa heavy spin, lahat ng damage ay nasalo ng AP Bren. Ang ganda ng Alecto Fire Blow na angulo doon. Coming out from Edward. Sila naman ang ngayon mag-go. Set up is 3. Wow. Plus, syempre, yung heavy crossbow. Sigaw ni Super Marco.
ang pagbawi ng AB Bren ay nangyari. Wow! Kanya-kanya mga highlights ngayon ng ating dalawang kupunan. Paano nangyari dun sa middle lane? Ano na nangyari sa middle lane? Paramihan na recall. Paramihan ng... Ang ganda nung nakita natin mula sa AP Bren. Knowing na after nung laban, walang mga ultimates sa Blacklist, si Noobsob nila doon. And actually, siguro nagulat sila na nandun si Sensui with their 4-man rotation. Ang ganda ng mga nakuha nilang quality of kills. Malayo-layo pa rin yung kanila kailangan habulin. Ang maganda doon is si Super Marco kasama doon sa laban na yun. So nakakuha siya ng 2-0. Oo. So siya nga pala. yung win condition coming out from AP Bren. Oo nga, tama ka dyan, Wolf. Kasi kailangan humabol dito ni Super Marco ngayon. Parang sabi na, parang nagiging imba ngayon yung match-up pagdating doon sa Gold Lane. Kasi ang dami na na-farm ni Kel1. So 6 minutes ngayon, parang feeling ko nagkakainitan na sa may middle lane yung mga players Kung kanina yung laban, hintayan Ito walang fake dito Ready, set, go! Ito, rekta ambare. Oo, ganun Ready, set, go. Pero pag ikaw si Super Marco, ready, set, woo. Ganun lang. Woo. Yung pala yung pinaka-comms niya dito. Oo, yun lang ang para comms sa yan team. Ang ano dito, kailangan marinig na mga kakampi niya. Oo. Para sure. Kailangan din ng Blacklist International maghanda doon sa mga ganong situation. Nakita natin 2 times ang kanilang setup. Pero may pang setup counter din pala ang AB Bren. O kailangan dito, as much as possible, available lahat ng mga pwede mong pindutin, mga skills. Ayan na! Okay, nagkakaswipan na naman! At ayun na nga, Kyle Daisy with the decimate of the Sensui. Edward ngayon, sumusubok pumalo, pero may Netherrealm. Petrify, okay, napakagandang stun, Ogwen! pero may hila na gagawin. At nahila si Ogwen, killing spree, si Super Marco. Flap Daisy na din, inisa-isa na ng AB Bren. Wow! Ang Blacklist International! Tatlong namatay doon at dediretso naman dito sa may turtle pit. Habang si Edward Lilico, paano nangyari? Paano sagutan na nangyari doon? Ultra instinct mula kay Flap TZ with that flicker play. Ang dami na final slash. Tapos after nung Netherrealm, nakagulat yung ginawa doon ni Ogwen with the flicker play. Hindi mo i-expect na meron pa siyang flicker nung moment na yon. Pero naging critical dahil nahatak niya doon si Oheb. Very important kills coming out from AB Bren at ngayon, tapos na. Nakuha na nila ang turtle. At panibagong milestone, the young GOAT's GOAT now ranks second in MPL all-time assist leader. Na ang uusan niya na si Hayes, top lane nga lang. Teka lang daw, sabi ng Blacklist International. Si Flap ngayon ang mapapunish. Humihinga ng paunti-unti ang Blacklist in terms of pagbawi doon sa teamfight. Nakakuha sila ng magandang pick-off. Still, agree ako kay Wolf, yung micro playstyle ng AP Bren. Ito yung mga rason ba't ang dami rin nilang napanalong gold sa microhan. Tsaka yung Blacklist naman ngayon, humihinga dun sa mga push nila. Ayun sa may top lane, minions pa ang makakasira. Kaya naman hindi ganun kalaki ang ating kalamangan. At meron ng Wind Talker ngayon, si Sensui for his Popol and Koopa. That's right. Yan na yung mga titignan natin later on yung damage output coming from Sensui with BOD plus Windtalker. Tapos Hasklo plus the Berserkers from Oheb. Ang siguro kulang lang dito sa Blacklist yung talagang biglaan na ulti na pang-ibet. Kasi kunwari ito kay Edward at kay Rene J, medyo gets mo kung saan manggagaling Pero yung nagagawa kasi ni Flap TZ, talagang napakataas ng impact. Ito yung Arlot na hindi natin i-expect, no? Na mapupunta pala kay Flappy, Flappy Boy. Yung mga pakulwit. Grabe, kumulwit si Flap TZ. Ogwen. Ay, si Ogwen, may vision si Ogwen by the way. Uy, hindi na chinik. Ay, ayan. Nakita ni Rene J. Ogwen, hihilahin niya ba si Rene J? Hila na, okay. Hinila ulit pabalik. Yung hilaan, grabe, triple hila. What a combo para sa AB Bren. Rene J surviving that one. Pero yung tatlong hila, men. Naramdaman mo parang ayaw ka talaga. Parang higaan, ayaw kang paalisin. 4 na hila pala yan kung iisipin mo. Kasi few. Si Super Marco lang walang hila pala dyan. Kaya pala patalon yung mga skills din. Pero ngayon na nakikita natin na medyo nag-struggle pag merong crowd control lang Blacklist International. Ba kailangan nilang gawin dito sa Lord teamfight? Rene J stalking. Walang Everyone. flicker. Okay, hinila na naman. Patay yung Chichotong, hinila na. Nagkahilaan. Final blow kami para kay Edward dito. Pero ayun, si Super Marco na nasa bandang Gedli. Kinagat ng aso. Pinanatan ni Oheb. At yun na, mararamdaman mo na yung kagat ng aso. Haji ngayon with the first down. Masakit yung aso. May rabies yung aso, mga kaibigan. Yung husky na dala ni Sensui. At parang ang play ngayon ng Blacklist International para dito is catch the ball.
Ibabato ang bola ang ngangat-gatin dito ng Husky. Ni Setsui, kaya naman makakasira na sila ng Torre dito sa may middle lane. From Chicho Dog to Husky Dog, Setsui, mga kaibigan. Naka-max fight yung aso. Parang hindi, mahihirapan pa tumipensa dito sa may middle lane. Oy, pero diretso ang AP Bren. Diretso, tinatarget nila ngayon si Setsui. Ngayon si Renny J, namumula, umiikot si Renny J. Walang aso ang AP Bren, meron silang Tiger. Pero mas matindi yung rubbish ng aso dito. Ang ganda ng pinakita nung Blacklist International with their recovery. Alam na nila gusto gawin ng AP Bren yung mga hatak. At ang nangyari is yung AP Bren committing onto Renny J. Understandably, na pwede mong bigyan talaga yung hero na yon. Pero nandun si Edward to follow it up. At yun na. Vintage Agent Zero with the push. Kahit ma-punish, ay, nagamit na yung second. Final sweep. Makakawala ba si Edward? Hindi na. Finish off ni Super Marco. But that's a tower down. Pero huhulaan ko yung gusto mo sabihin dun sa sentence mo, Wolf. If ever man na-punish siya, okay lang. Oo. Kasi middle lane ang nasira niya. Exactly. At yung wave dun sa may gitna, gusto na Blacklist International mapush. Kung sakaling magkakaroon ng Lord ulit next time, dyan pupunta yung Lord sa ngayon. Kung titingnan natin yung health ng mga Torre. At ito na naman si Ogwen. Okay. Mas pata ni Renny J. Masakit yung late game burst na meron. Yung Blacklist. Ang ganda sana ng ila dito eh. Oo, kaso. Oo. Nadamay pala yung Husky. Nakita mo yung Ayun, Red Realm dito, dalawa lang yung kasama, dalawa lang sila. So hindi natulungan si Super Marco doon. At isang kagat may stun din kasi agad na instant, halos instant pala. Yung Popolin Koopa, pag nakagat ka na nga talaga ng aso. Wala, pag nakagat ka ng aso, dapat mag-ready ka na eh. Parang to sa totoong buhay lang. Oo. Anong gagawin mo syempre pag nakagat ka ng aso? Ito yung sasabihin, yung aso hindi nangangagat, pero biglang ganun yung Biglang gagawin eh. nagahalit pala. Anong ginagawa mo dito? Ganyan nangyayari. Pero 7-6 ang ating score. Look at the items. Masakit na din mga bola dito ni Oheb. Oo. Grabe kasi pala yung DPS na Wolf. Kaya para pagdating sa teamfight, mas gusto ng Blacklist na sila yung pausbong or Yep. pasugod. And every time na yung ginagawa din kasi dito ni Few is yung Netherrealm, what they need to do is just isolate etong si Few away from his team of the team. Ay, nako. Nakita sila nung Gusto nilang baragin yung nito. Oo, nakita yung Conceal, AP Bren. Naramdaman nila ang bangis ng rabies. Oo. Naramdaman nila na Makati ang rabies. Kinagat yung Tiger eh. Kaya, ganun talaga yung nangyari. Kaya nag-refocus muna yung AP Oo. Bren dito. At dahil natikman na nila or nila ang Harabis, medyo may taning na ngayon. Oo. Dahil abot na rin tayo ng late game. Kailangan nilang magpa-injection. Oo. Anti-tetanus tsaka anti-rabies. Anong klaseng injection ba ngayon ang makakasolve? Si Flap. Si Si Flap Tsaka ang- yung anti-tetano ni Few. Gaano kakunat ang balat ni Flap Easy Oo. para dito sa Husky ni Shinjui. Parang yung Husky dito na Setsui, road to werewolf yata. Oo, okay. Mukhang totoo na yung laban na to. May nakam nagagawin. Worthy Watch out, coming Edward. in. Pero nag-ipit. Nag-ipit! Zone lang muna. At yung aso yung nakalasit. Sa lahat pa naman ng mga kalasit, aso pa. May laban na gagawin ngayon ng AB Friend. Pero medyo makati talaga. Nandoon ngayon si Super Marco. Nag-green shot. Super Marco tumatakbo. Inaabot ngayon ni Edward. This time lumalamang ang AB Friend. Masyadong mabilis yung Tiger. Yung Tiger sa mabilis. What a speed move. Pero nahabol pa rin ni Agent Zero. Nandito pa rin sina Ogwen. Dash in, Anli dash yan. Agent Zero, Edward will survive. Blacklist will take the Lord. Si Super Marco nawala. Dalawa naman sa Blacklist na nawala. At ang call ngayon ng Blacklist International, makilala naman, may weakness wave! In-injection ni Flap DC at tinusok ni Kyle DC. Okay, meron tayong tatlong casualty para sa Blacklist International sa kay Lord. Is it worth it for the team fight? Worth it kung economy-wise at well, hindi naman matatapos yung laban. So, truth be told, parang ano lang pares lamang dun sa naging exchange na yun. Napaka-electric yung nakita nating laban. But obviously, hindi makakatapos ang Blacklist International because of that. May second life. Ang ganda nung Netherrealm ni Few. At saka ni Haji, nag-flicker out siya. Actually, silang dalawa. Oo nga naman. Nag-flicker tas pasok bigla si Haji gamit yung dash tapos nag-Netherrealm. Kaya medyo nabuhay dun si Oheb at napasama yung pwesto dito ni Super Marco. Okay, abangan natin ngayon. Ang tanong natin kanina kung worth it, lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon na dahil kakaibang aksyon Oo. na pinapakita ng ating dalawang koponan. At parang talagang IMU ang Nangyayari. magkadikit lang Sa totoo lang, hindi ko na nga alam yung nangyari. Ang alam ko lang, balugbugan Ako din Yung Torres sa gitna, doon lumamang ang Blacklist kasi ang laking bagay nung mid-tower. Oo, ang ganda rin nung ginawa to ni Renny J. Nakita niya lahat ng members ng AP Brand, inipitan niya agad. At habang nangyari yung communication nila is to burst yung Lord. Hindi na nila sinobrang hatak dun sa side nila.
binigyan na talaga nila yung Lord at i-burst yun gamit yung kanilang ulti dun sa kay Sensui at kay Oheb. Yung bagay dito sa Blacklist International is i-burst down yung mga objectives. Yun yung bagay na hindi magagawa ng AP Bren basta-basta. Ayan na. Speaking of, pag mga ganito magkakakitaan, medyo mararamdaman mo na. So, kailangan mo nang mag-burst. Ngayon na-burst. Parang hirap i-burst ni Sensui. No, meron kasi siyang... May Chicho kasi. Chicho Dog. Ang hirap din namang pasukin dito ni Oheb. Kasi friend siya ng may Chicho Dog. Oo. May husky eh. Alam mo naman sa totoong buhay, pag may kasamang husky, ayaw mong baragin eh. Husky nga yan eh. Oo. May, Ano yun? Gusto ko pa sana sige na nga eh. Ayun na yun Pero eh. tama. Basta hindi na nga agad beware of the dog. Yun na lang yun. Beware of dogs. Yan, tama. Lamang para sa akin ang Blacklist dito sila ang i-control kasi yung damage output ng burst ay nakita natin. AP Bren, they need parang malayer yung skills nila ng tama on the right target, on the right time. Tsaka ito, kung more on layering para sa ng AP Bren, sa Blacklist International naman, parang ang gusto talaga nila palikod sa kanila or yung patakbo yung kalaban. So, kailangan nilang maging, kailangan nilang ma-enforce dito Nako. na sa kanila ang external Oo. na force. Ito na naman. 16 minutes, almost magsa 17 minutes. Magkakaroon ng reset pagdating doon sa may Lord. Uy. At by the way, napakasipag. Ito na yata yung ni punishment Edward. nila May sa wrap long around. lane. May wrap around. Okay, View. Meron naman siyang natira dito. Napanish siya ngayon ni Edward. Pero binabanatan ngayon si KDA Machine. Free hit Super Marco ngayon. So napakagandang out para kay KDA Machine. Pero walang magagawa. Super Marco mapapanish. Ngayon inaabot si Kyle TC. Yung aso na naman na nakalasit dito ng Lord. Free Lord para sa side ng Blacklist International. Mag-abol pa si Ginugo Kyle. nila. Kyle TC, ginugo pa rin. Mag-change target pa Na-stun siya si mo Black. hindi. Mortal Coil. Wala nang magagawa ngayon. Ooh. May trap yung Chicho What a Dog. trap. Kaya na-stun si Flap. Pero itutuloy pa rin to ng AB Bren. Madadiretso nga yata nila dito sa may gitna. At aalis na lang muna disiplina ang paiiralin dito ng AP Bren dahil meron nga din namang Lord na mag-march na dito sa may middle lane. Paano ikakapitalize to? Uy, wait lang, ang sakit na rin ni Makate. Super Marco. Makate yung second skill combo. Yung way para makapitalize to, yung split push ni Edward, yung magiging crucial. Oh. Tapos, yung gitna kasi kayang i-all-in, yung mga torre, kayang i-all-in nung ng Chicho Dog. Oo nga eh. Mind you, nung season 10, nung lumabas yung Benedetta ni Edward, ito rin yung parang naging key Oo. nila. Yung split push. Sa long lane. The long lane split push na hinatid ni Edward together with the Husky Dog damage. Blacklist International. Unti-unting choke Uy. out ang AB Bren. Pero Okay, naku, okay. mapapanish si Edward dito. Gwen may ulti. Ay! Oh, di na kailangan. Hindi na nga kailangan. Super Marco with the crucial pick-off. At ngayon si Renji tumatakbo na. AP Bren. Super Wow. Marco. Kung may aso ka, may panther ako. The Black Panther. Kakaibang mga hayop na natin nakikita for this game at makikita rin natin for Flap TC. Meron rin dito nga Dominance Ice. So ngayon na ganito ang sitwasyon ng ating laban. Sino bang lamang? Wolf? Parehas Medyo nalilito lamang. na kami ni Wolf. Ay, Parehas Wolf. lamang. Ayan, nalito na ako. Parehas lugi. Parehas lamang. Kasi nga may Thank Chicho you. Dog, may Husky, tas may Black Mga Black Panther. Panther si Wakanda man yan eh. Tsaka may lip yan, boy. Oo nga. Tama. May lip yan, Tama. boy. Piruin mo na outplay niya yung Benedetta. Ganon katindi si Kasi Super Marco. walang ang malakas yung Benedetta kapag may stun yung kalaban. Oo. Eh, yung Black Panther, wala. Tatalon lang Tumakbo yan eh. lang. Tsaka may lip. Lumip lang si Super Marco, lilip yan, boy. Tsaka Lipan may mo lang. pana, lip panain na yun eh. Ito, Ilista mo na. Ilista mo na. Nililista niya na nga din kung anong mga nangyayari. At dahil dyan, ito, tama mga sinabi natin mga kasama. Biruin mo, ang daming nangyari doon sa bottom lane. Narinig ko si Super Marco, sinabi niya lang, woo. Oo nga. Matindi. Kita yung celebration. Para yun yung niya. go signal niya. Pero abangan natin kung anong gagawin dito ng Blacklist International. Sila pa rin naman lamang dahil nakasira nga sila ng Torre dito sa may middle lane. Pero parang Yun na yung Edward specialty na yun eh. nakaangat na rin kasi yung minion wave ng AP Brent. Oo. Pero kung long lane lang din, mas nga dito, mas Benedetta malikot ang talaga eh. Benedetta talaga. Ang hirap pabulin, pero yun pala yung way. Kasi mabilis talaga maglakad yung isang, may Black Panther kasi siya. Kaya mabilis siya, tapos may sprint pa. Hindi kanya Nakasprint ang kailangan yung Black sprint Panther. eh. Wala na, Black Panther ang pinili niya kaysa yung Ducati skin. Oo. Mas mabilis kasi yung Black Panther eh. Tama. Isipin mo At saka pag Ducati, kailangan pa ng gas. Sa Oo. bagay, sa bagay. Kaya energy lang. Tsaka isipin mo, handa sila dun sa Edward specialty. Oo. Kasi Season 7, kung di ako nagkakamali, ito yung Benedetta Oo. Edward specialty. Season 10, ito din yung nagpanalo sila ng championship. Tama. Oo nga pala, kaya din siya tinawag na Edward Scissorhands. Oo. Oo, kasi- Kasi malakas mag-cut.
Oh, grabe mag-cut. Ayun, ginagawa niya. Bilis, grabe siya mag-cut, grabe din siya mag-push. The German cut. Winulang ni Super Marco eh. Tinalunan lang ni Super Marco. Ito na naman si Agent Zero Sneaky cut. Parang Nasa pwede nakita niya yata. Hindi. Akala ko pwede niya i-dive sa may bottom lane. Hindi yata magandang biniburst ng AP Bren. Mga kalahati na yung buhay, by the way, nakatago din sa Setsui, the rest of the players sa Blacklist International. Teka lang. Saglit na wala yung screen. Pero ayun yung balance. Oh! Double hila. Killing spree si Super Marco. Pero mag-counter go dito this time. Ang Blacklist International, mga wala na mula ngayon. Sino Renny J? Sino makakuha ng Lord Libre lang para kay Kyle Daisy? Susubok si Edward dito. Tatlong wala sa side ng Blacklist International. At ngayon, sinusubukan na lang ni Edward lahat. Grabe. Tumatakbo si Renny J. At burst switch sa debut. Edward running for his life. Takbo, Edward, takbo! Hinahabol ngayon ni na Kyle. Sumisigaw ang AB Brand ngayon na tapusin. And double pa ang laban na to. Mukhang ito na yata ang inaantay. Meron pang bitbit dito. Mukhang ito na yata, pero dito pa rin si Agent Zero. Pipilitan! Pipilitin na dumepensa para dito sa game. Sa Lord. Ito na, nagbabalik na tayo sa ating laban na pwede kumatok dito sa may middle lane again. Agent Zero lang ang nandito para dumepensa. 10 seconds para kay Haji. Kakayanin pa ang depensa. AP Brand, they want to finish the story. Final blow coming in from Edward. Pero masyado na ang masakit. And from Mas Pinas lakas, ang pinalakas. AP Bren, ang kampiyon sa MPL Philippines! Makikita natin ngayon ang saya kung ikaw ay parte ng Hive. Mga bees, sulit lahat ng pagod. They are our champions for MPL Philippines Season 12. It was the process na matagal hinintay. Madaming season sinasabi nila magpapalakas muli. After nung kanilang M2 World Championship, sunod-sunod na heartbreaks for this franchise. Ang daming pinagdaanan, here they are, champions once again. 2023, nagsimula itong bagong process as AP Bren will finish the MPL Philippines story and looking at another chapter dahil ilang linggo na lang. M5 is right around the corner. Tingnan natin, again, at the very end, ang ating mga M5 World Championship representatives. For Blacklist International, madami ding nag-doubt sa kanilang re-rostering para dito sa season na to. At wala na silang kailangang patunayan pa dahil pinatunayan nila na kaya rin nila, kaya sila din ang nagtagpo at isa din sila para dito sa mag-represent na Mas Pinas Lakas on World Championship. Palakpakan natin ang ating mga representatives, palakpakan natin ang Blacklist International, palakpakan natin ang AP Bren. Well-deserved victory and still well-deserved slots para sa side na Blacklist International. Iba din ang kanilang naging journey dito, but they're up against a team na nasa mission right after that defeat nung Season 10. Nandito na sila ngayon. Sorry, that was Season 11. Right after that defeat nung Season 11. At kita pa rin natin ang ngiti sa mga players, even the coaches of Blacklist International. Again, lahat ng kanila ding mga pinaghirapan ay nag-pull off coming into this one. Yes. At ang saya na nakikita natin both Coach Ducky and MTB na nag-uusap, na nakangiti. Yes. Dahil at the end of the day, tayong lahat ay mga Pinoy at tayong lahat ay proud sa lahat ng mga manlalaro na nasa entablado ngayon. Gustong-gusto ko sa dalawang teams na nandito ngayon pinakita nila yung process. Trust the process. Yes. Very true para sa Blacklist International. This time wala yung Royal Duo para sa kanila, but they were able to make it to the Grand Finals Yeah. with this roster. And